First Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you but such as is common to men. But God, everybody say, but God. Yun, yung maganda mga kapatid, pag ang sunod ng but ay God, good. Pero kung hindi Diyos ang sunod sa but, maganda nga dyan, pero, ayan mga ganon. Ayan yun eh. Bantayan mo yung pero. Okay nga siya, pero, may ganong bagay. Pero pag ang Diyos ang kasunod, maganda po yun. But God is faithful! Amen. Hallelujah. Who will not suffer you to be tempted above that ye are able. Kaya don't give up. Huwag sumuko. Because God will not allow you, mga batid, na may pagsubok ka na hindi mo makakayanan. But will with the temptation also make you a way to escape, that ye may able to bear it. Pag mayroong pagsubok, hayaan natin ang Diyos na gumawa ng daan. Minsan tayo gumagawa ng sariling escape. So, hindi mo na nakayanan. Doon tayo magkaproblema pag yung gusto nating solbahin nyo na hindi na kalooban ng Diyos, kaparaanan ng Diyos, hindi mo na makayanan. Pero kung sundan mo yung kalooban ng Diyos, paano lutasin yan? Kayang-kaya. Bakit? Ang gumagawa niyan, hindi na tayo, Diyos na eh. Sabi niya, that but will with the temptation also make a way. Because our God is a way maker. Amen. Kaya sabi po sa Tagalog, basahin natin mga kapatid, no? Amen. Verse 13, right? 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos. Hallelujah. Na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, ano man yung dumating sa ating katawan, sa pamilya na problema, hindi yan pabigat na ilulugmok tayo. Kundi makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Pag may pagsubok, kakambal talaga yung pagtitiis. Pag walang pagtitiis, hindi tayo magtatagumpay. So, kunting tiis na lang. Darating na rin siya sa buhay mo. Wow. Bakit ang lakas ng sigaw ni Brother Bobby? Ano ba ibig sabihin yan? Praise God. 1 Peter 1:7. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ang ganda mga kapatid, no? Kanina, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo makayanan. Bibigyan ka ng daan para kaya mong tiisin. Ito iba naman. Yung pagsubok ng panampalataya, mas mahigit pa sa ginto, kahit dadaan sa apoy, dahil tayo ay masumpungan unto Him with praise, with honor, and glory. Kailan yon? Sa malapit ng pagpapahayag ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Upang ang pagsubok sa inyong panampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy,
at masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Heso Kristo. Praise God. Kanina, inisip ko mga kapatid, no? Iba rin tong may pagsubok tayo. Sa James chapter 1, verse number 2. James 1 and 2. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Alam mo nyo, kino-compare ko yan kanina bang nagbabiyahe kami. Hindi sinabing count it all joy when you have blessings, when you have good health, when your son and daughters graduated in college or whatever. But James said, Apostle James said, count it all joy. Kung mayroon mang mga iba-ibang uri ng pagsubok, dapat bilangin mo yan na may kagalakan. Hindi pala yung na-increase yung sweldo mo. I-compare. Alam yung scripture, you can compare. Iba, no? Panginoon talaga, mas binigyan niya tayo ng sigla. Dahil walang taong walang pagsubok eh. May trabaho ka man o wala, o anumang situation mo, pareho lang. Pareho lang. Kaya inilagay ng Diyos sa lahat. Basta may pagsubok, bilangin mo yan. Na may hindi lang half joy or a little joy or a 1/4 joy, but all. Count it all. Amen. Count it all joy when you fall into diverse temptation. That sabi niya, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So yung mga pagsubok, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng pagtitiis. Verse 4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect, and entire, wanting nothing. So yung temptation, gumagawa ng pagtitiis. At yung pagtitiis naman, maghatid sa iyo ng perfection. And you are wanting nothing. Kaya hindi talaga maganda pag may pagsubok, magalit ka sa Diyos. Magalit ka sa pinagmula ng pagsubok at isama mo na yung panampalataya, parang wala ka nang ganang magsamba. Yung palakpak mo dating 1 metro ang layo. Ngayon, parang 1 gatyon lang. Dapat pag may pagsubok, gawin natin 2 meters pa yung layo ng agwat ng palakpak na kapatid. No? Kaya, napakaganda na meron tayong words of God. Kaya sabi sa Tagalog, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog, sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. So yung pagtitiis pala, naghatid sa atin ng sakdal na gawa. May pagsubok, sige lang, punta pa rin sa simbahan. Sakdal na gawa yon. Walang pamasahe yung iba, maglalakad, sakdal na gawa. Pag wala kayong pamasahe, bulungan ninyo yung may mga pwedeng magbigay ng pamasahe. Pero once a month lang, ha? Kayo naman eh. Eh baka yung hihingian mo, siya naman manghihingi. Wala na akong pamasahe, hinihingian ako palagi. So, pero yung panghihingi ng pamasahe, hindi sakdal na gawa yun, mga kapatid. Hindi po yan sakdal. Siguraduhin natin. No? Hindi po yan sakdal na gawa. Pero yung pagsasamba, sakdal na gawa yun.
Yung pagpunta sa choir ng ating mga singers, musicians, sakdal na gawa. Yung ating SOC, napakaganda mga kapatid, no? Mga bata. So, nalaman ko lang nung Lunes na mayroon palang unbeliever rin nag-join. Nakapantalon daw yung mga bata. Sabi ko, pwede naman yun, i-join yan, pero wag sa competition. Kasi this is SOC for the church people, not including the unbelievers. Kung pwede naman nyo silang pumunta, parang ginamit yung term na evangelism as guest. Lahat naman ng ating fellowship, pwede yung mga bisita mag-join sa service, pero hindi pwede mag-participate sa mga competitions. So, naunawaan naman nila maba. Hindi, pahirap yung ganun dahil pwede pala nagpantalon, di magpantalon na rin kami. Yung bang example na makita? Yung mga bata, very observant, imitator, tapos yung memory, napakadaling mag-rehistro yun. Visual kasi. Yung nakikita, that is 80% na mag-register. Basta nakikita ng tao. So, sikapin natin mga kapatid na maghatid sa atin ng sakdal na gawa. At ano pa yung sunod ng sakdal na gawa? Maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Walang anumang kakulangan. Sa Panginoon, we are complete. Kaya palakpakan natin ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. God bless at makakaupo na kayo, mga kapatid. So, nabanggit ko ito noong linggo na Huwebes, puro kami meeting last week then. Noong Huwebes, tumawag sila na hapon na ang meeting. So, nag-study ako mga kapatid, kagawa ng mga ganitong mga lessons, preachings. At sabi ko kay Pastor Michael, ako na lang magturo ngayon para hindi ka na mapagod ng gusto dahil driver po namin siya. Salamat po sa mga nag-great sa aming 35 years of togetherness, mga kapatid, and forever loving together with Sister Ninette, mga kapatid. Man, kainggit talaga, no? Wow, may plano, Sister Norma. Sige po, keep on dreaming, Sister Norma. And your old men shall dream dreams. And your young men shall see visions. Aywan ko kung tama ba yun, baka nabaliktad. Yes, so masaya po na may pamilya. God, family, church. Sabi nga ng isang preacher, hanggat kaya mo pang bumiyahe, magbiyahe ka na. Kasi, pwede bang magbiyahe yung naka-wheelchair ka na? Nakatungkod ka na? Pagdating mo sa airport, naka-BMW ka? Ano yung BMW? Bring my wheelchair. So, hindi natin kailangan yun, no? Sabi nga ng mga preachers na yung mga nauna sa amin, sa atin, dapat kaya mo pang bumiyahe. Biyahe ka. With your wife, your family. Dahil gusto mang bumiyahe, yung paa mo, hindi mo na maangat. In Jesus' name. Praise God. Theology of trials in the New Testament. That's our subject tonight. Theology of trials in the New Testament. Kaya tinawag nating theology, mga batid, is back up with verses, scriptures, na mga payo, turo na mga apostoles at ng ating Panginoon patungkol sa ating panampalataya. As we live for Christ, we will experience troubles because we are trying to be God's people in a perverse world. Yan. Kailangang maunawaan natin yan. Bilang namumuhay para kay Kristo at kasama si Kristo,
maranasan talaga natin yung may mga problema, kaguluhan, dahil alam natin mga kapatid na tayo ay nagsumikap na mamuhay bilang mga tao ng Diyos, anak ng Diyos, lingkod ng Diyos, na tayo'y namumuhay sa isang baluktot na sanglibutan. Liko, ang sabi ni Apostle Peter, untoward generation. Likong lahi. Ito mga kapatid, perverse. Puno ng kasamaan, kamalian, problema na sanglibutan. And we praise the Lord na bagamat ganon ang sitwasyon ng sanglibutan, merong mga tao, anak ng Diyos, iglesia ng Diyos, na nagpapatuloy na maglilingkod sa Panginoon. Kaya sinabi ng Apostol Pablo sa ating lahat, may pagsubok talaga tayong maranasan. Nobody is exempted, mga kapatid yan. Mapastor ka man, asawa ka ng pastor, anak ng pastor, leader ka man, kapatiran ka man, anumang situation ng ating panampalataya, talagang merong pagsubok. Ang kagandahan sa pagsubok na yan, hindi pinahintulot ng Diyos yan sa iyo. No temptations will come to you without the approval and the permission from the Father. Dahil alam ng Diyos ang ating capability at ang ating ability, mga kapatid, at ang ating capacity. And I praise the Lord na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kung may karamdaman, naging problema, just give thanks to God. Dahil sabi ng ating Panginoon and then count it all joy. Praise God, siguro Panginoon, nilagyan mo ako ng sakit na ito na hindi ba pa gumaling ngayon para palagi akong mananalangin sa iyo. And that's the good side, mga kapatid, no? That's the good part of being a person having sickness and problems in the body. Then kung wala kang sakit, siguro kulang sa prayers. Lalo pag daramdaman mo, parang naging seryoso yung sakit ko. Seryosuhin ko yung prayers ko. Sa mga kapatid natin, huwag nating, bakit may sakit ako? Ba't may problema ako? Gusto ng Diyos na mag-usap kayo. Dahil kaya nga, kung may sakit ka, saan ka pupunta? Hindi sa albularyo, doon sa doktor. Bago ka gamutin ng doktor, mag-uusap mo na kayo. Diba? I-diagnose ka pa. Ilang buwan na ba yan? Anong naramdaman mo? Madalas ba? Anong iniinom mo? Anong kinakain mo? Ano pa? Saan ka pumupunta? Naghanap yung doktor ng anong tanong? Para malaala niya, anong gamot nito, ha? So, ang Diyos ganun din. Gagamutin tayo ng Diyos, mga kapatid. Pero kailangan lang ng maayos na pag-uusap sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung meron man tayo dyan, count it all joy. Come on, church. Hallelujah. Kung may problema sa anak, pamilya, Mr., Mrs., trabaho, count it all joy, God. I don't understand, but I will pray. Oh, clap your hands to Jesus. Sama pala natin si Brother Bong sa prayers, mga kapatid. May laro pala to sila bukas. Kita ko yung laro nung linggo ba yun na, sino ba yun, dakiwag? Bumagsak, mga kapatid, parang bali ata yung, kasi itong paa, nakagano na yung dito Yung basketball talaga, physical po yun. Hindi naman intentional yan, pero kung mali ang kilos mo, talagang may aksidente din dyan. So, sama nyo sa prayers yung ating kapatid na player sa Meralco. Huwag niyo ipag-pray. Lord, pinag-pray namin si Brother Bong Quinto na player ng Ginebra. Hindi tugunin yan dahil mali yung prayers, mga kapatid. Baka ganun masabi nyo, Meralco po tayo.
Kaya yung iba, hindi tayo nag-champion Brother Bong kasi ibang team binabanggit nila eh. Manalo si Bong Quinto sa Ginebra team. Ginebra yung kalaban, nanalo tuloy yung Ginebra. But, count it all joy, mga kapatid. Siguro, gawin natin yung, kumbaga, word of the day, word of the week, mga kapatid. Kung may problema, sabi, sakit yung medyo ganito ko. Count it all joy. Amen. Oh, maganda mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, count it all joy. Amen. Napakaganda salita ng ating Panginoon eh. Count it all joy. Kasi tayo humarap sa lahat ng ganong situation. Pero ang sabi niya, Apostle James, bilangin mo lang yan ng may kagalakan. Buo. All joy, mga kapatid. Lahat ng anumang naramdaman natin, lugi man sa inyong mga mind dyan. Ma-appreciate niya ating mga kapatid. Ang dami ng mga paninda. Yan, talagang kulang ninyo mag-SM ngayon. No? Kupitin siya sa Shoemart niyan. Count it all joy. Napakagandang pakinggan. Hindi siya sinabing, count it all joy dahil na-promote ka. Count it all joy dahil gumanda yung trabaho mo. Count it all joy dahil may maganda kang sasakyan. Count it all joy dahil yung anak mo may apo ka na. Hindi pala, doon pala sa mga pagsubok ang joy, mga batid. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Nabubuksan lalo yung ating isipan. Pag may problema, may pagsubok, may karamdaman, count it all joy in the Lord. My God wants to hear me talking to Him. God wants to know, amen, that His people is always ready to call on His name. And everybody say amen. So we give thanks to God. Some people say that troubles are the result of sin. Ayan. Maganda argumento yan. Ang sabi ng ibang mga tao, yung mga pagsubok, kaguluhan ay resulta yan sa iyong kasalanan or kakulangan ng panampalataya. But the Bible teaches that they may be a part of God's plan for believers. Kaya huwag kayo magsabi ng ganyan, ha? Nagkasakit, sister, ay may kasalanan ka kasi. Matigas ang ulo mo eh. Marami akong nalaman na may maganitong pananalita dito. Yung iba natisod na tuloy sa sinasabi nyo. Huwag kayong mas mahigit pa sa Diyos. Bantayan natin yung ating mga salita, ha, mga batid? Oh, maraming ganun. Alam nyo, may sakit ako. Eh, may kasalanan ka siguro. Bakit ganun kayo? Diyos ba kayo? Maraming lumapit, magpa-pray, magpa-counsel. Never talaga ako nagsabing, nagkasala ka kasi. No. Ayaw mo paggara-gara. Huwag kayo magganyan. Tigas kasing ulo mo, kaya ganyan. Isabi niya, kailan ba lumambot yung ulo ko? O, naging pilosopo na lang yung ganong bagay. Instead na encourage mo siya, ini-insulto mo pa. Dinadown mo pa lalo. Kung meron siyang sakit, pag-pray natin, sis. Ngayon, iba na ating sagot. Kung may sakit ka, count it all joy na. Amen. Kung may mga marinig kang paninirang salita, count it all joy. Alam nyo, itong pandemic, ang dami mong marinig na mga masamang salita. Sumikap tayo sa Panginoon. Marami kang marinig na salita. Ganito yun si Park, ganito yun si Pastor Cesar, ganito yun sila dyan. Count it all joy. Alam nyo po, lugi yung sige salita ng hindi maganda. Dahil yung pinagsabihan mo, masayang nagpupuri sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ko noong linggo, look who's talking. Ang madalas magsalita ng hindi maganda laban sa kapatid, laban sa gawain, laban sa church, laban sa pastor, yung mga taong may problema. Dahil mix up na ang spirito at ang attitude. Hindi na sila komportable. Ang nalalaman na lang ay magbato ng paninira at dahil sira ang buhay.
Sa mga taong tamang espiritu, we will not listen. We will not entertain such words, mga kapatid. Just tell them, count it all joy. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Man. Alam nyo mga, ito, gusto ko lang iparating sa inyo. Ang madalas sa atin na marinig na magsasabing hindi maganda sa church, sa pastor, sa leaders, yung mga hindi tubong acts life before at park ngayon. Meron tayong mga galing sa ibang simbahan, oh. Pero karamihan yung mga galing sa ibang simbahan, ano ba yun? Hindi yun. Nakisimba ba? Nakisilong yun. Parang ampon, ganon. At nagsabi dito talaga, pastor, na bago, ang ganda. Pero pag lumabas, puro na lang, ang pangit dyan. Yun ang mahirap sa mga ampon. Kaya mag-ingat kayo mga ampon, ha? Baka mabura kayo sa aklat ng buhay. Joke lang mga kapatid. Pero ingat lang. Ampon ka man o you are born here spiritually, wherever you go, be a nice person. Be a good Christian. Be a Holy Ghost-filled brother and sister. Wherever you go, regardless of a local church and pastor, keep your spirit right in the Lord. Amen. We cannot allow, mga kapatid, na puro panira, masamang kwento, locos talking, mga kapatid. Even the Lord Jesus Christ, hindi naninira. Siya palaging sinisiraan. Mabasa mo lang siya talaga pag mag-rebuke. Kayo mga ipokrito, mga lahing ulupong. Yun, talagang very bold ang Panginoon dyan regarding correcting people. But to destroy the life, the personality, di natin pwedeng gawin yun. Walang taga-park na gagawa ng ganyan. Kung makarinig ka man, just praise God. Sinabi sa akin nung pastor nung Lunes, sabi ko, good. I praise the Lord. Mas maganda ngayong babatuhin ka ng masamang salita, ibig sabihin, tumataas ka. Ibig sabihin, meron ka ng mga bunga. Yun ang mangga Yun ang kaimito Yun ang mga suha. Pag magbubunga na yan, meron ng babato. Ibig sabihin, you are now bearing fruits. You are now telling them, come on, I've got fruits. But I am not inviting you to throw stones, but wait for the right time. Mahinog yan at makatikim ka rin sa bunga ng harvest. Yun yung principle ng maturity, mga kapatid. Pag makarinig ka ng pangit na salita, ganito, ganyan ka, well, praise God. Tell my brother, no problem with me. Tell them, it's okay. Amen. Count it all joy. Yan lang. Kasi ganun talagang tao, mga kapatid. Magbabago talaga. Pero bilang Kristiyano, alam natin yung ating pagkatao. Na hindi tayo pwedeng lumabas sa prinsipyo ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, sino nagkasala? Anong problema? Siya ba nagkasala? Kulang pa na. Our problems can help us look upward and forward instead of inward. Kaya sinabi ko sa inyo nung linggo, kung ang ating theme this year is moving forward and upward. So, diyan siya mga batid, na kung ang ating problema, wala mang taong walang problema. May problema ka sa sarili mo, may problema ka sa trabaho mo, may problema ka sa pananamit mo, may problema ka sa mukha mo. You can identify those problems. Ang problema sa mukha ko, pastor, pag-uwi, tingin ka sa salamin. But anong sasabihin ng salamin? Tanggapin mo na lang.
Count it all joy, brother. Count it all joy! Pag traffic, di, count it all joy, mga kapatid. So, you can build, anong sunod yan? Yan. They can build strong character and they can provide us with opportunities to comfort others who are also struggling. Yon. Alam mo, may problema ka. Tapos itong isa may problema. Nag-uusap kayo. At sabihin mo siyang, dumaan din ako sa ganyan, sis, pero salamat sa po yun, nalagpasan ko, biyaya ng Diyos. Yung sinasabi mo, nagpapalakas yan sa Kanya. Kaya nga, binigyan tayo ng pagsubok para pag meron magtanong sa iyo, meron kang ma-share. Huwag mong i-share yung pangit mong karanasan. I-share mo yung ginawa ng Diyos, mga kapatid. Yun ang dahilan, Brother Ronald, bakit may problema tayo? Dahil yung iba, parating pa lang, makaranas ng problema. Kanino sila magtatanong para lalakas? Doon sa mga nakaranas na. Kaya sa company, sa school, sa lahat ng mga business, mga kapatid, siyempre yung bagong saltang engineer, professor, secretary, office personnel, pagdating mali siya, nagtanong siya sa expert, dinaanan ko rin yan, ito ang gawin mo. Di nakatulong ka. Pero kung lumapit sa iyo, ay talagang mahina ka kasi eh. Ayan. Paano mo siya na-build up? We are builders of faith, mga batid. Never please na tayo dito sinisira natin yung ating kapatid. Lalo yung mga madaling mag-react. Mag-isip muna kayo. O sabi nga ng mga experts, bago kayo bumitaw ng salita nyo, lalo hindi maganda yung klima ng buhay mo, bumilang muna kayo ng 10 para bababa yung tension mo. O kaya mong 100, bilang ka muna ng 100. Pagdating mo sa 100, wala na yung tao. Umalis na. Hingi ako ng payo sa iyo, tagal naman, hanap lang ako na iba. O, at least, safe ka, mga kapatid. Huwag ka sa magsagot kagad, ganito yan! Sa pagsabi mo lang, sira ka na. They can build strong character and they can provide us with opportunities to comfort others who are also struggling. Your troubles may be an indication that you are taking a stand for Christ. Yun ang importante. Ano lang, sa mga problema, i-entertainin din natin ng maayos. I-entertain lang tayo ng magandang bagay pag problema, hindi. Pero pag sabi dito, in everything, give thanks to God. Good times, bad times, amen. Pagdating sa bad times, di marunong mag-entertain. Come on. Pag merong bisita na may dalang regalo, bukas ang pinto! Pero yung bisita parang ang mukha ay Birni Santo, may iyak pa, isara ang pinto. Kasi manghingi ng pira yan. I think we need to entertain everything. Of course, we will not entertain the devil. Mga false teachers, mga batid, di natin entertain. Pero yung mga tao na ngailangan ng tulong, lalo pagkapatid natin, ang hinahanap ng kapatid is mapatatag siya. Kaya may mga problemang darating para yung ating naranasan na nagtagumpay tayo for the glory of God. Pagdating niya, nagtanong siya, meron kang maibahagi. But I like the most, mga kapatid, na pag nandiyan pa rin yung karamdaman, keep on praying. Talagang naglalambing lang ang Diyos. Gusto lang talaga niyang makipag-usap sa iyo. Doon natin ilalagay yun para lalo tayong ma-encourage. Bakit tagal na nito, Panginoon? Parang sinabi ni Sister Norma, nakakainggit naman. Keep on praying, Sister Norma.
Oo naman. Talaga. Palakpakan natin, Sister Norma, mga kapatid. Nag-birthday yan. 83 years old, pero present sa Bible study. Pero may mga young people tayo, mga bata, wala dito. Oh. May mga nanay tayo na mga 30 years old, wala dito. Pero meron tayong Sister Norma Kamba na 83 years old. Wow! Tingnan mo lang yan, age doesn't matter. Wow! Count it all joy. Yun lang naman ang buhay. Saan ka ba pupunta? Sa Diyos lang tayo maging masaya. At saka ang kasiyahan dito, hindi yung paplastikan. Yung bang ramdam mo yung wow, tumatagos talaga. Salamat Panginoon na I will count it all joy tonight. Thank you for that lesson, Lord. I learned much. When testings and trials and heartaches and pains, I will count it all joy in the Lord. Kaya nagbabiyahe kami, kaya na iniisip ko talaga yung verse na yan. Kasi I'm talking about trials. It's the same subject. But when you fall into diverse, pag sabihin mong diverse, sari-sari. Ang dami niyan, basta diverse. Iba't iba yun, diverse. But, isa lang ang tugon ng ating apostol. Count it. All joy. Wow, parang gusto kong sumigaw, mga batid, yung ganong lessonan. Napakabuti talaga ng Diyos, no? Napakabuti talaga ng Diyos! Come on, can we shout to our God? Hallelujah! Count it all joy in the Lord. When diverse temptation comes, count it all joy. Man, if there's temptations, just have patience. Then patience to perfection. Then after perfection, one thing, nothing. Siyempre, kumpleto ka na, ano pang hanapin mo eh? When you're perfect in everything, you ask for nothing. But for the church, we will just give thanks to our God. Napakasaya, no? Maglingkod. Hindi lang, alam nyo, iniisip, malala ko yung turo ni Sister Cruz, Milani, Sister Lani. Siyempre, gaya sa kanyang level, professor, professional, pagtingnan mo talagang mahirap lapitan. So of course, pagpasok ng Word of God, matagal sa kanya. Kaya habang pinapakinggan ko siya, ang daming mga taong kagaya sa kanya. Na pagtingnan natin outwardly, parang, hindi makapasok ang Word of God. Astig, Englishan ka, iisnaban ka, bakit, sino ka ba? Pero nung tuloy-tuloy ang Word of God, nahihipo din talaga. Kaya don't give up, ma'am. Ay, inisip ko talaga yon. Ang dami yan sa paligid natin eh. Na mga ganong mga forma, ganong mga kategori, ganong mga uri ng tao. Ang dami. Pero nung narinig ko sa mga patid na nagustuhan na yung Word of God, hinahanap rin yung Word of God, kung ganon pala talaga. Huwag lang sumuko. Dahil nung pag sumuko sa kanya, yung mga nag-share ng Word of God, yung presbyter sa Olongapo ba yun, yung pastor doon, at yung prayer sa kanyang kapatid, wala. Kasi a big lesson sa mga ganong tao magsasalita sa ganong mga level. Hirap talaga. Paglapitan mo ba lang, Englishan ka na, wala, alis ka na. Yung English mong baon, 10 lang. Pag sabi mo pa lang, good morning ma'am, bawas na ng isa. Bawas na. Bawas na. Oh, tapos tanungin ka niya, what's your purpose?
I'm here to share the Word of God. 8 na lang. So pagdating ng panglima, I will just pray for you. wala kulang ang bala eh. Pero mga English naman siya, Tagalogin mo lang. Nakaintindi naman yun eh. Pag Englishan ka pa na isin, Tagalogin mo lang. Tapos kung meron kang English, yung King James Version. Tingnan natin kung meron siyang ganyan. Sabihin mo sa kanya, Sister, verily, verily, I say unto you. Sabihin nung hinayuan natin, sige, mag-Tagalog na lang tayo. Thou knowest not, o yung mga ganon. Hear ye the words of the Lord. Wala na. Ano ibig sabihin ng Brad? Magsisi ka na. Magpabautismo ka na. Kaya mga bagay na gano'n na marinig natin, no? Challenge, wow. Wala imposible talaga sa Panginoon. Everybody say, thank you, Jesus. Number 1, suffering is not always the result of sin. Please remember, hindi lahat ng pagdurusa ay palagi na lang resulta sa kasalanan. Is not always the result of sin. His disciples asked him, Rabbi, who sinned? This man or his parents? That he was born blind. Yan. Talagang manilaw yung tanong ng mga alagad. Sino ang nagkasala? Master, teacher, guro, Panginoon. Ito bang taong bulag na to o yung kanyang mga magulang? Ang sagot ng Diyos, neither this man nor his parents sin, as Jesus said, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Walang nagkasala sa dalawang parte. Hindi si anak, hindi si magulang, kundi pinaintulot ito ng Diyos para lalong maihayag ang kanyang kaluwalhatian sa buhay ng batang ito. Ano mang nangyari sa ating buhay, we cannot blame God, but we will just say, God, thank you. I know the end result of this is to bring glory to your name and to your work as a church. Pag may milagro mangyari sa buhay ng ating kapatid, lahat tayo natutuwa, mga kapatid. Kaya wala pong sisihan. Yan, kayo mga mahilig mangsisi, mahilig mang finger pointing, ikaw kasi, kayo kasi. Alisin na nyo yun, mga kapatid. Ang Diyos nga napakalinaw eh. Huwag yung husgahan na, magkasala ka kasi, matigas ulo mo, hindi ka kasi nagbigay ng kikapu at alay. Pati yung tithes, nasabi na. Hindi po. Hayaan na yung pulpit kung anong i-deliver. Basta pag may lumapit sa inyo, show your love. Yun ang fruit of the Spirit eh. We need the fruit of the Spirit. Sige ka, speak in tongues. Tapos pag lumapit sa'yo, sigawan mo lang, pagalitan mo lang. Where is the fruit? O, dapat mag-manifest yung totoong bunga. Hindi yung pabunga-bunga lang. O, wag po, mahalata natin yan. Bakit ka umiiyak, sis? Siya kanina nag-speak in tongues. Nung lumapit ako, pinagalitan ako. Oh my God. Meron ba yan? Brother Bobby, meron kang napansin? Huwag kang manghusga. Hindi po, honestly, mga badit. Huwag. Biro mo yung fruit of the Spirit, napakabigat niyan. Love, joy, peace, long-suffering,
Temperance. Yung temperance na pakahalaga noon. Para yung galit natin nakukontrol. Oh, temperance. Meekness. Parang narinig ko, nag-preach Pastor Misha nung Sabado. Ay, nung Linggo, umaga. Sabi ng isang nanay, paano Pastor, si Mr. di mag-sorry Sabi ko, Brad, nandito sa likod ko, Brad, masaya mga batid nung first service. First service? Sikan. Sikan, tama. Sino nag-preach sa first service? I know, ako yun. Palusot ka pa, nakalimutan mo, ikaw nag-preach So, napakaganda, mga batid, no? Pastor, si Mr. di mag-sorry. Nandoon si Mr. Kung Mr. ano ba? Yun, mga ano lang yan sa buhay, mga batid. Just count it all joy na lang. So, tandaan po natin yan. No, mga batid. Kung meron man sa ating nakaranas na ganyan, hayaan mo lang ang Diyos. Kasi ang nagbigay, kung galing sa Diyos talaga yung permission, sa Diyos yun. Huwag mo siyang sabihan ng hindi maganda kung galing sa Diyos yan. Warning lang, baka ilipat sa iyo yan. Kasi galing sa Diyos Baka sabihin ng Diyos, parang nainggit ilipat nga sa Kanya yon. Okay, mag-ingat kayo sa mga komentaryo nyo. Ingat. Kaya lang, be wise talaga palagi. Bago magsalita, isip muna. Dahil, siyempre, kung ang Diyos, tingnan mo yan, saan ang galing yung sitwasyon na nabulag yung bata? Basahin nga natin. Pakilagay daw sa screen kung kaya dyan. O sa Tagalog. Meron ko Tagalog dito pala. Maganda yung basahin natin. Tuloy-tuloy yan. Ang ganda ng kwento dyan, mga batid. John chapter 9. Ang ganda ng tuloy-tuloy na kwento dyan. At sa pagdaraan niya, ay nakita niyang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito'y dahil sa ang taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Mahayag. Kaya huwag nating saktan yung maganong bagay. Kasi ang nabasa natin sa Corinthians kanina, ang Diyos nagbibigay ng pagsubok na ayon sa kanyang makakayanan. Ang hindi natin makayang pagsubok, yung ating kapatid na. Yung kapatid na natin ang sumusubok. Ano yun? Ay yung sinabi niyang, nagkasala ka kasi. Hindi galing sa Diyos yan, galing sa iyo yun. Yun ang mga pagsubok na medyo mahirap nating tanggapin. Yung bang kapatid natin nang huhusga sa atin? Yan yun, mga kapatid, nang huhusga. Yung Diyos nga, hindi naghusga Pinaliwanag niya ang sitwasyon. Dapat sabihin mo, sis, may sakit ako. Hayaan mo lang, sis, para mahayag ang glory ng Diyos. Hindi napakasaya niyang marinig yun. Wow, mag-iinstrumento pala ako sa glory ng Diyos. Pero kung sabihin mong, kaya ka nagkasakit kasi nagkasala ka Sabi ni sister, para mo naman akong pinapatay na. Sabi naman ng isa, matagal ko nang pinag-pray kita namamatay na lang. Ang sama ng ugali talaga. Mga batid, huwag pong ganyan. This is theological trials, mga batid. Na parang alamin natin na huwag pong maging ganyan. Let's agree in the Lord na pag meron mang pagsubok na wala man tayong nagawang anumang bagay at na dumating sa buhay yan, sabi ng Biblia, hayaan mo lang para maihayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Panginoon. Let's put it that way, mga batid. This is all for the glory of God.
Kung meron mang hindi magandang bagay na dumating, and I don't expect it, I have done nothing, I will say, Lord, thank you for using me as an instrument that your glory might be revealed. And then everybody in the church will rejoice. And we are here to rejoice, mga kapatid. Kaya nga, count it all joy. The church must be happy. The church must rejoice, mga kapatid. Hindi tayo matuwa na meron tayong kapatid na ganito, na ganyan. No. Pinag-pray natin, nalungkot tayo. Dahil di natin gustong ganong mangyari sa church. We are brothers, we are family, we are one in the kingdom of God. We drink or we drunk one spirit, the same spirit. And that the spirit of the Lord, mga kapatid, we have one Father. We have one God. We have one name. And we have one Spirit. Oh, hallelujah. In the Holy Ghost, the church must rejoice and be glad and must be happy. And everybody say amen. Number 2, God provides hope and love in suffering. We also rejoice in our sufferings because we know that sufferings produces perseverance. Ganyan yan, Romans 3:5. Perseverance, character, and character, hope. Pakiready nga dyan, basta ng Tagalog, please. And hope does not disappoint us. Oh, napakaganda niyan, mga kapatid. Because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. That is in the NIV. Tagalog tayo, Romans 5:3-5. Sige po. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan nating tinitiis. Kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Alright, kung may kahirapan, hindi pwedeng walang pagtitiis. Ngunit yung pagtitiis din ay magbubunga ng pagtatiyaga. Anong sunod ni tiyaga? At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. Dali. Katatagan dyan? Katatagan. Dito, at ang pagtiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Sige, katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. Yun. So, pakibalik daw sa verse 3. Hindi lamang iyan, Okay? ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating Okay. tinitiis. So, una, may kahirapan. I think, mga kapatid, mamilyonaryo, mga bilyonaryo, walang pera, mahirap. May kahirapan din yun. Oh, yung mga businessman, naghihirap din, paano ipalakihin yung kailang business? Paano pagkuha ng mga clients? Paano mapunta sa ibang lugar? Akala natin yung mga yaman, sarap ng buhay niyan. Hirap matulog yun. Oh, totoo yan. Ginawang araw yung gabi. Tawag. Meeting. Sa dala ng mga messages. Pero nagtitiis sila, kaya yumaman. Tayo, walang pera, sarap ng tulog. Di ba? Sarap ng tulog. Bakit di ka makatulog? Wala naman bibilangin eh. Itulog na lang. Paano bukas? Isang kahig, isang tuka. Sige lang, basta buhay. Ayun naman ang mga Pilipino, simple lang, di ba? Lalo pag may kamera, ngiti. So yung ating kahirapan, may pagtitiis. Then nagbubunga ng pagtatyaga. Tiyaga lang talaga. Ano yung mga kasabihan noon? Determinasyon, tiyaga,
Oh, meron yung mga successful na mga tao. Oh. Anong sunod ng pagtatyaga? At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Katatagan. Ang ginamit niya ng isa ay mabuting pagkatao. Totoo naman, katatagan, no? Kung may pagsubok, tiyaga lang. Tiyaga lang. Bakit? Maghatid ng katatagan. Or maghatid ng Totoo naman mga kapatid, lahat ng humarap ng pagsubok at nalagpasan, naging matatag na Kristiyano. Pero yung mga taong kunting pagsubok lang, iyak, tampo, ayaw magsamba, nagtampo sa Diyos, hindi talaga tatatag. Wala pa tayong nakitang Kristiyano na ganon katatag na pag may pagsubok, hindi mo na makita sa simbahan, tatawag na lang, Pastor. Ano po, sis, hindi ko kaya ang problema. Anong problema? Walang pambiling ulam. Ulam lang pala. Mag-pray ka sa Panginoon na may magpadala sa'yo. Di nag-fasting sila, nag-pray. Yung aso mga kapatid, nakakuha ng isang plastic bag. Kinagat, dala yung isda, hinatid doon sa bahay ng pastor na nag-fasting. O, hinatiran. Wala siyang pambreaking, may isda. Siyempre, ginawa kaagad ng tinula. Sarap ng higop sa sabaw. Maya may kumatok. Sino po? Pastor, wala ka bang nakita na isang plastic na isda? Sabi ni Pastor, aso man yung naghatid kanina. Sa kanya pala yun, kinuha ng aso, hinatid sa Pastor. At talagang, tinulang isda na, higop na nga sa sabaw eh. Salamat sa mga kapatid. Katatagan. Ang hanap natin dito, maging matatag. Hindi lang tatag sa panampalataya, pati emosyon natin. Madali yung emosyon. Problema talaga yan. Kaya maraming bumabagsak sa emosyon. Wag po. Kung may emotion ka man, at meron man talaga tayo, ibigay mo yan sa Diyos. Yung gusto mong umiyak para sa Panginoon, ihagulhol mo yan, iiyak mo yan. Alam nyo, baka matagal na tayong walang prayer with groanings. Ano yung groanings? While you're praying, you're crying, and no more words to speak out, babatid. No more words that will come out because you cried before the Lord. That is what we need, groanings in our emotions. Huwag tayong magpadala sa mga iyak sa mga bagay sa mundong ito na hindi naman nakakatulong sa ating panampalataya. Hindi rin nakapagpatatag sa atin. Sinabi ng Bible, yung pagtiyaga mo, yung pagtiis mo, pagtitiis, magtatyaga, magbubunga ng katatagan. Kaya kung meron man tayong emotion, mga kapatid, let us give it all first to the Lord. Baka mula nung pandemic, nag-open ang church, hindi ka pa nakaiyak with groanings. Alam niyo yung crying with groanings in the Holy Ghost, mga kapatid. Iyak ka na ng iyak, agolhol ka ng iyak. Amen, mula sa iyong kaluluwa, pero wala nang salitang lumalabas because God wants you to release your emotion, that groanings and prayers in the Lord. Come on, we need to say, God, I am hungry and thirsty with prayers and groanings in the Holy Ghost. Why? Dahil yan ay magbubunga ng pag-asa. Remain standing, ma'am, but when you cry in the Lord, you are not wasting your emotion. But when you cry for the world, what a waste. But if you shed your tears for Jesus and for the Holy Spirit, and you start groaning, hallelujah, in the Holy Ghost,
And then the Lord will bless you from heaven. Hallelujah. Nothing shall be wasted in the presence of the Holy Ghost. And then you start crying and lifting up your hands to God. And say, God, thank you and I love you. We need hope in our lives. We need hope, young people. We need hope, leaders. We need hope, preachers. We need hope, our church. But hope can come only if we will have patience. Pagtitis, pagtsatsaga, and then here comes hope. Bakit ka nagtitiis dyan? Kasi meron akong inaasahan. You see? Bakit ka nagpapaga dyan? Ba't ka nagpapahirap? Ba't ka babalik-balik dyan sa church? May Wednesday, may Friday, may Saturday, may Sunday. Ba't pabalik-balik doon? Kasi may pag-asa ako doon. Kasi kung wala ka tayong pag-asa dito, ba't pa tayo babalik dito, mama din? Ba't pa tayo mapupunta rito? Ang hirap magbiyahe. But we don't care. What's the situation in coming to the church? Because I got hope. One of these days, I will not be coming back in this place, but I will be going there. Time will come, no more number 8 Baliti Drive. Time will come, no more jeepneys, no more tricycles, but we will be flying to meet the Lord in the air. But that will never come without patience. Gusto natin easy ride lang? No. That's the Word of God. We cannot go beyond the words of God. Ang gusto natin sa emotion natin, yung gusto na lang natin, yun ang gusto ng Diyos. Na umiyak ka na may totoong pag-asa. Pero kung umiyak ka lang sa walang kwentang bagay, what a waste. Kaya sabi ng mga carnal na tao, nung binasag yung alabaster box ng babae, ano sabi ni Judas? She's wasting. It's better to sell that ointment and earn a big amount of money out of that and give it to the poor. It's good. But God is not looking for the money. God is looking for a true worship. Take note, not just worship, but a broken worship. A broken heart. Judas, there is no waste in praise. In your eyes, that's a waste, but in the Lord's eyes, that's perfect. Don't waste your tears, your worship to the world. Give it all to God. And God will bless you. God will bless us. God will keep us safe. He kalabahan. In the Holy Ghost, in the Holy Ghost. We need prayers with groanings in the Holy Ghost. Come on, start calling on the name of Jesus.